pa naman for today's video. So, ngayon ko lang ulit naranasan wala sa bahay ng halos 8 hours. Mahirap ng first day. Then mahirap yung commute. Mahirap yung yung biglang bababa, lalabas sila primo. Yung biglang gusto nila yung laruan sa loob. Tapos, bawal iuwi yung mga laruan sa school. Ganun, ganun. Si sir, nagwala si sir. Nagwala siya. Grabe sigaw niya. Pero napakabait ng mga, alam mo yun, thankful ka kasi mga, ako na na kinakabahan ako kasi baka mainis sila sa anak ko. Kasi ako nga mismo, naiinis ako sa anak ko. Pero syempre, sila, may mga experience sila sa mga, yung mga ganun, sa bata talaga, kaya ganun. Oh no, ang laki ng aso. Huwag tayo dyan. Huwag tayo dyan, baka makagat tayo. Oh no. Kaya, ayun yung mahirap na part. Tapos yung, ano pa ba? Yung kasi si Sire, meron siyang, yung pagka hindi niya memorize yung daan. Basta pagka yung transition, dun siya nahihirapan sa transition. Kasi kunwari, nag-iba yung daan. Iiyak siya. Tapos pagka umikot ka, nag-U-turn ka, iiyak siya, ganun. Tapos kunwari, andun ka na sa halfway ng door ng isang store. Diretsuhin mo na, ayaw niya nung aatras ka. Yun. Kaya, yun yung mahirap kay sir. Sa mall, kailangan dire-diretso, hindi mo mapapahalatang umikot ka. As grabe yung sigaw! Kaya tawid lang tayo. Tapos, pag may gusto siya, gusto niya talaga. Talagang tip. Yung gumagano. Talagang grabe yung pamba-blackmail niya sa'yo. Iyak talaga. Todo iyak na may sigaw, na may pagwawala. Ganun. Bato ng cellphone. Ganun. Grabe. Pero I think, overall, na-meet ko kasi yung mga teacher, yung mga speech therapists, OT, behavioral, yan. Meron doon sa 100 Voices. Yun yung kay Sire. Kay Primo naman, doon naman siya sa Center for Autism Services, Alberta. Doon siya. Okay din lahat. May mga speech therapies, may EA. Doon din kasi may EA. Mabait yung kanyang teacher. Naiintindihan. Yung mga nakakaintindi sa mga batang may special needs. Ganun. Kaya very thankful din talaga ako kasi lahat dito ngayon is, lahat halos waitlist. Kailangan may diagnosis mo na, which is parang pag hinintay mo yun, malilate yung bata kung magde-develop ba siya o hindi, diba? Yung funding para makapasok sila sa special schools, ganyan. Ng 3 years lang, hanggang grade 1 lang siguro, ganun. Pero anyway, okay lang mapagod. Basta yung support sa anak ko, yung alam kong magagamit niya, matututo siya, kailangan niya, lahat. Okay naman overall. Grabe yun sa commute namin kasi alam niyo naman kung gaano kabigat yung Wonderful, di ba? Mabigat yun. Grabe yung bigat ng Wonderful. Iaangat mo sa bus. Tapos yung bigat ni Primo, idagdag mo pa yung bigat sa dulo. Kasi nasa naman na ako. Nasa W2 lakhs naman na. Pero mabigat pa rin yung stroller na yon. Tapos, dagdag mo nga yung bigat ng anak ko. At tapos iaangat mo siya sa bus. Isasakay mo ganyan. Yung pala, pwede naman palang hilingin mo na ilabas nila yung ramp.
Yung ramp, di ba, yung para sa, feeling ko kasi para lang yung sa naka-wheelchair eh. So yun, sabi nung dalawang, so sa dalawang bus driver na nasakyan ko, sabi sa akin, gusto mo ba nung ramp? Kailangan mo ba nung ramp? Dapat pag ganyan stroller mo, i-request mo yung ramp. So yun, nakat yung sinasabi ko kanina. Sabi yun. Kung sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga anak ko kasi merong mga signs ng autism. Parehas sila. Kaya nandun sila sa mga special school and special program na thankful ako, nandito ako at merong mga may support yung government na funding para sa special schools, ganyan, mga therapy, mga kung ano-ano pa na nagsusupport sa mga autistic. Though waitlisted kami for autism kasi ayun nga, libre kasi, so pila. 12 to 18 months yung waiting, pero ayos na rin kasi ngayon pa lang meron na silang mga support, like yung school, binabayaran ng school nila yon, may bus na pang umaga para kay Primo, tas sundo na lang kasi magkalayo yung kanilang school. Kaya yung kay Sir, hindi sila nag-offer ng bus. So ang sistema namin ngayon, pipick upin ng bus si Primo, tapos papuntang school, tapos aalis kami ni Sir ng mga around kasi ang pick up ni si Primo is 7, tapos ang uwi niya is 11. So punta na kami ni Sir ng mga 10 or 9:30 or 10 sakto, tas 11:45 hanggang 11:45 yung pick up eh. Nandun na kami, tapos papuntang school ni Sir 1 hour ulit, 1 hour or minsan 1 hour and 18 minutes, ganun yung yung time. Kaya yung biyahe talagang malala. Pero ayos lang, para sa mga anak naman yan. Kaya ko yan. Sabi nga ng asawa ko, kaya ko yan. Kaya ayun. So i-discuss ko paano ko nasabi, paano ko nalaman lahat, na kung paano ko nalaman na may mga na autistic yung mga anak ko, or may mga signs, bakit ko pinas-check, ganun. Sa next vlog, okay? I'm tired. Naglakad pa para kumuha ng diaper para sa baon ni Primo bukas sa school. Kaya see you later. Bye!